What's up mga katakam? Ito, i-update ko kayo sa ating sa farm ni Sir Loy. Ito, meron pa tayong mga available na pang out dito, mga lalaki. So sa nagtatanong na subscriber natin kung available pa yung kanyang barakong ibinebenta last time na 7 months old, nakuha na po. Ito, bakante na yung kulungan. So tara, silipin natin yung mga pang out ni Sir Loy ngayon. Sir, alin pa yung mga pang-out natin dyan? Ito na lang, mga 1 month pa lang mahigit yung naalis na. Ito, itong anak na to. Yan, yan. Lalaki rin po, ano? Ito, pure breed. Lalaki po. Magkano ang pang-out na natin, sir? Yung 4 months? 15,000 po ang pang-out natin. Ito, pure po ito. Ayan. Tingnan nyo po yung kanilang mga nguso. Yung kanilang palingusan, saka yung tenga. Yung tenga, kalahati lang yung ulo. Ayan. Silipin natin yung buti. Ito, kulay itim. Itim po ba? Alin po ang tatay ito? Yan yung brown na yan. Kasi ang alas yung tatay niyan, yung libag lang. Ayan yun. Napakasigla nung ano. Ito na yung barak ngayon. Ito yung ginagamit ni Sir Loy ngayon. O, tingnan nyo mga katakam to ha. Yung anak. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Open for reservation po ito. Ayan o. Tingnan nyo yung anak. Tingnan nyo yung tenga. Naging kapilan tuloy yung daddy niya. Ano? Kasi isa lang yung anak. Oh. Hindi niya sobrang laki. Ayan yung anak ko. Nasa liig na yung tenga. Sobrang haba. Okay. Ayun. Oh, ayan. Yan ang mga pure breed ni Sir Loy dito sa kanyang farm. Ayan o. Sa mga kakusanata, mga katakap, ayan. Inihintay na lang natin ng umabot siya ng 4 months para pwede na kong i-out. Ay, napakasigla, baka mapilay ka. Lundag na, lundag. Ayun. Tingnan nyo yung kanyang ginagamit na ano, nagpapakitang gilas. Nakita si Kuya Tims, oh. Nagpapakitang gilas. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Ayan, oh. Nagpapakitang gilas, oh. Akala mo, bisiro na lundag na lundag. Baka mapilay ka, wag kang lumulundag na mataas. O, ayan, ganyan kalaki yung ating barakong ginagamit dito sa farm ni Sir Loy. Napakalaki. Nagpapakitang gilas, lulundag pa yan. Lulundag pa yan, magyayabang pa yan. Ayan, oh. Umiihi. Teka, tingnan natin yung pangalawan dito, pangalawang kulungan. So itong itim na to, open for reservation po. Ayan yung una natin pinakita. Ayan, lalaki. Tapos dito, ito parang pure black naman itong pangalawa, oh. Ito po, baka kung hindi nyo man ito kusanada, yung itim na may puti sa paa na yan. Ayun, napakalaki ng daddy ng nanay. So ito naman, meron pa tayo dito, pure black. Sir, ganoon din po ang presyo nito, ano? 15,000. O, lahat ng pang-out natin dito kay Sir Loy. Ito, sinisigurado ko naman sa inyo, pure breed po ito. Hindi po ito F4, hindi po ito F3. Ito po ay pure breed Anglo-Nubian. Ito po ay mga palahi ni Sir Loy. Alin po ang tatay nito, Sir Loy? Kay Sir Alas, yung galing niya sa yung galing sa CLSU. Galing pa pala ng Nueva Ecija yung tatay nito. Nagaling naman kay Sir Alex. Ayan po, ayan o. Pure black. Alang kaiba-ibang. Ay, may kulay na puti sa dulo ng buntot. Ayan po. Kung hindi nyo kursunada itong isa. O, ito po yung isa. Ayan. Pure black. Na may puti sa dulo ng buntot. Ayan po. Ano po itong pinapakain natin, Sir Loy, ngayon? Napier lang. Ay, napier. Ayan, napier po. Saka silage. So ito yung mga binuburo ni Sir Loy dati. Kung nakikita nyo, asan ba yun? Ito yung mga drum natin na yan. Ayan yung mga ginawa niya silage. Yan po ang ipinapakain natin ngayon dito kasi hindi na nagpapakawala Sir Loy. Hindi na. Oo. Kasi ito puro mga imported na po itong mga kambing natin. So dati nagpapakawala Sir Loy yung mga upgraded lang na. Ito. Nakakapanghinayang baka mamaya makagat ng aso. So ayan yung pangalawa. Ito naman po yung pangatlo na kulungan. Meron pong dalawang bisiro tayo rito. Ito, parehas din pong lalaki. Ayan, parehas din pong lalaki ito. O, ayan o. Makakataka mo, dalawang magagandang bisiro din ito. So open for reservation po ito. Inuulit natin, Sir Loy, saan ka pwedeng kontakin? Sa number po ulit. O, number. O, 09 0935-901 0935-901 2019
2019. O, ayan po yung contact number ni Sir Loy Manabat. Kung kayo po ay gustong magpa-reserve, tumawag o mag-text dyan po sa numerong ibinigay natin. O kaya naman po ay mag-message kayo dyan sa ating FB page, Kuya Tibbs TV, o kaya naman dito sa ating YouTube channel, Kuya Tibbs TV. I-comment nyo dyan kung alin yung kursunada nyo, o kaya naman i-screenshot nyo po, tapos ipadala sa ating FB page. Uy, katatanggal lang po ng sungay nito. Bagong dehorn yan. Bagong dehorn. Oo. Halos sabay-sabay pong na-dehorn po ito. So hindi na talaga tutubo yan. Yung mga na-dehorn natin, hindi na po tutubuan ng sungay yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya tingnan nyo pati yung inahin natin, na-dehorn na rin yan. Mas maganda kasing ma-dehorn ng wala pang isang buwan. Ano po? Pinakamatanda na isang buwan. Ano po? Para mas madaling tanggalin. 2 linggo. O, 2 weeks hanggang isang buwan lamang po. Para hindi ganun kahirap tanggalin. Kasi malambot pa yung kanilang mga sungay. So ayan. Ilan na ipinakita natin? Isa doon sa unang kulungan. Pangalawa, yung pure black na may puti sa dulo ng buntot. Saka po itong dalawang magkapatid na lalaki. Ayan, open for reservation po ito. Wala pang may-ari niyan, kaya pwede nyo pa pong kuhanin. Okay. Magtungo lamang dito kung gusto nyo lang pong makita ng personal. Pwede po kayo magtungo dito sa Turo. Magalang po ito, no? Turo, Barangay Turo, Magalang, Pampanga. Okay. Hanapin nyo lamang po si Konsehal Loy Manabat. Magmula doon sa dulo ng Turok, Arayat, kilalang-kilala na po ito si Sir Loy. Ipagtanong nyo lang po yung kanyang pangalan. Ayun po, sa mga makakakursunada. Ito, yung mga gagawin yung bulugan. Ito isang tip mga katakam. Kung kayo ay may mga native dyan na alaga, ito po, i-cross nyo po dito sa makukuha nyo kay Sir Loy. Tiyak ko na napakaganda ng ilalabas nito. Kung pure native yung inyong alaga, o ang lalabas na yan, F1. Sa mga baguhan pa lamang po na nag-aalaga, pero sa mga matagal na nag-aalaga, alam na po yan. So F1. Kung F1 naman po yung inyong ipapakasta, ang lalabas na po dyan, F2. Kung F3 naman po, ang lalabas na dyan, F4. Ayan. So upgrade lang na upgrade. Mas maganda yung nagmula sa native. Ayan, kakastahin na. Naglalandi na po ba yan? Hindi pa. Hindi pa magpapakasta yan. Labas! Labas na, labas! Ayun. Hindi pa naglalandi yan. Nagpapadindi pa yan. Pinipilit na. So ayan, palalabasin si Sir Loy. Labas, labas, labas. Halika rin eh. Hindi ka sa labas. Hindi pa pwede yun. Huwag mong pilitin. So ayan. Papasok na muna. Para hindi manggulo. So yung mga katakam, yung gamit ni Sir Loy na yan, na barako, galing kay Sir Alex Madalit yan. Mamaya, kami time mamaya at makagawi tayo doon. Pakita natin yung kanyang mga pang-out din doon kay Sir Alex. So ito yung dalawang magkapatid. Tapos dalawa rin pong magkapatid yung nandito. Isang babae, isang lalaki naman po ito. Sir Loy, kung may pang-out tayong babae, magkano yun? Pagka 4 months old? 20. 20, opo. So mga katakam, kung meron kayong budget dyan at may pang-out si Sir Loy na babae, 20 daw po ang halaga ng babae na pang-out. Ayan po. Anong tawag sa kulay na to, Sir Loy? Silver yan. Ay, silver. So ito pala yung silver na inahin. So ang naging anak, silver black saka silver brown. Ayun. Lalaki yung silver na brown, babae yung silver na black. Ayan po. So inuulit ko, ang presyo ng lalaki na pang-out ni Sir Loy, 15,000 at ang babae, 20,000. Okay. Ilan na yung pinakita natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito. Halos sabay-sabay pong nanganak pala itong mga kambing ni Sir Loy. So ito yung medyo may edad-edad na ng konti. Ano po? Nabili na daw po yung kapatid nito. Ayan, nabili ng 15,000 din po ba? Oo. So ito, available po. Mga gano'n na po edad nito, Sir Loy? Magpo-4 months na yan. Ito, magpo-4 months na po. Malapit na po itong, pwede na po itong kuhanin. Ano po? Pwede na yan. Oo, kasi nakuha na po yung kapatid nito. Mag-aapat na buwan. Tingnan nyo yung height niya. Mag-aapat na buwan pero halos kasing laki na ng kanyang nanay. Ayan o. Kasi matatangkad talaga ang Anglo Nubian. Ang Anglo Nubian, nakilala yan sa matataas. Okay? Tapos, magatas. Kung gusto nyong panggatas ang aalagaan mga katakam, pwede kayong mamili sa saanin o kaya sa
Anglo-Nubian. Yan po yung mga kambing na ginagamit pang gatas. Malalakas po kasi ang mga gatas niyan. Anglo-Nubian o kaya naman po saanin. Okay? Wala pong saanin si Sir Lloyd dito. Gawa ng nag-focus siya sa Anglo-Nubian, saka sa Boer. Kaya lang, medyo sinawing palad tayo doon sa Boer. Ano sir? Namatay yung Boer ni Sir Lloyd. Na-bloated daw. Sayang. Yung Boer na yon galing naman kay Sir Alex. Babae po Sir Lloyd. Oo, sayang. So ayan, ito po, mag-aapat na buwan. Pang-out na po ito. Ayan, 15,000. Konting palaki na lamang po ito. Magagamit nyo na pangasta dyan sa inyong mga alagang native. Ayan po. Tapos ito po. Parehas lalaki din yan. Parehas lalaki naman ito. Ito. Halos kasing idaran lang din po ng mga nandun. Oo, magkakasidad. Ito. Ito po yung F4 na nabili nyo sa Tarlac. Tama po ba? Arayat. Arayat. So ito mga katakam, ito yung F4 na nakuha ni Sir Lloyd. Kung natatandaan nyo, ito yung bagong dating nung nakaraan. So ito. Ito naman yung kanyang mga anak. O, ayan. Pwede nyo na rin pong ipareserve yan kung kursunada nyo. Ayan, kakulay ng ina. Alin po ang tatay nito? Isa lang ang tatay nila. Ay, isa lang. Puro silver po, ano? Silver black yung tatay. So kaya makikita nyo yung mga tenga nila. Ayan, silver. Ayan. Ala na po tayo doon. Wala na. Wala na. Out na. Na-out na po yung nandun sa... Yung mga babae. Oh, yung mga babaeng nandun sa kabilang kubo na yun. Ayan, pasilip nga natin Sir Lloyd yung ating mga tupa rin. May mga pang-out ka na Sir Lloyd dito? Wala pa. So ito mga katakam yung mga door pair ni Sir Lloyd. Ayan. Ang dami na pala. May mga 13. Ito. Merong door pair, merong native. Ano po? Ito po yung door pair niya. Yan. Ito po yung door pair na inahin ni Sir Lloyd. Ayun, anak niya yan? Hindi. Puti yung anak niya. Puti. So ayun. Mistiso na lang po yung naging anak. Ano? Dahil yun yung kumasta. Saan po napunta yung door pair ng lalaki? Nabenta, namilay. Namilay. Nabenta na raw po. So ayan na lamang po yung natitira. Isa na lang yung door pair ni Sir na... Dalawa. Andiyan yung isa. Buntis na rin po. Tapos puro native na po yung natira na. Ayun o. Lumidila ng pulot. Ayun po yung kanyang mga tupa. Ayun. Ito dati yun yung kulungan ng kambing niya. Ayan. Pinalitan niya ng tupa. Sila ngayon yung mga nakakawala doon sa likod. Ayun, punong-puno na ng mais. Sa inyo rin po ba yung mga mais na yan? Hindi. Oo. Hindi kayo nagtanim ng mais ngayon? Magtatanim pa lang yan. Magtatanim pa lang. Para may sasayids tayo. Oo. Ayun, para pang tag-ulan. Sakto-sakto po, ano? Ayun, saktong pang tag-ulan. Meron tayong mapapakain sa ating mga alaga. Anong buwan po ba, Sir Lloyd, magandang mag-silage? Kahit tag-araw naman pwede. Kaya lang. Ay, tag-alay. Nahihirapan tayo pag tag-ulan. Wala tayong maibigay na. Kaya silage tayo. Pero kayo Sir, kung magsa-silage, anong buwan kayo nagsa-silage? Magtatanim ako niyan, baka Mayo, magsa-silage na ako. May, magsa-silage na, magtatanim na kayo ng mais noon, no? So mga katakam, ang maganda daw po na pagtatanim ng mais para gawing silage is yung buwan ng Mayo. Para pagtungtong ng tag-ulan, ayan, makakagawa na tayo ng silage at hindi na tayo mahihirapan na maghanap ng ipapakain. Kaya po tayo nagsa-silage gawa ng pag panahon ng tag-ulan, hindi tayo makakuha ng damo, hindi tayo makapagpakawala ng alaga. Gawa ng takot sa tubig yan, takot sa ulan yan. Saka sisipunin, magkakasakit yung ating mga kambing kapag nag-uulan. Kaya gumagawa tayo ng silage pagka malakas ang ulan, mga isang linggong nag-uulan, yun po ang ipapakain natin sa kanila. So ayan, yung tinuro ko naman sa inyo, tinuro sa atin ni Sir Lloyd kung paano gumawa ng silage. Okay? Nilalagyan niya ng pulot. Ano po? Pulot. Yun, pulot saka asin. Yun ang hinahalo niya sa damo. Sir Lloyd, hindi ka ba nagsa-silage ng napier? O nagsa-silage ka rin? Sinubukan ko kaya lang parang hindi nila masyadong type yung... So mga katakam, tinry daw po ni Sir Lloyd na maggawa ng silage na gawa sa dahon ng napier. Kaya lang hindi daw po
masyadong type ng mga kaalaga nating kambing, kaya nag-focus siya sa mais. So ang mais po na itinatanim niya, Sir Loy, yun pong hybrid na mais. Yun po ba'y namumunga? Oo, kailangan may laman. Mas masustansya. Ayun. So isang tip mga katakam, ang sabi ni Sir Loy na veteranong naggagawa ng silage, kailangan daw po yung ating itatanim na mais is yung hybrid na tinatawag. Yun po bang hybrid? Yun yung ginagawang patoka? Yun po yung ginagawang feeds. So kailangan daw po yun ang gagamitin natin na gagawing silage para po mas masustansya. 75 days para may sakto yung laman niya. Ayun. 75 days daw po bago natin anihin at bago natin gawing silage yung itinanim nating mais. Ayun. So yung pala ang sikreto sa paggawa ng silage. Akala ko naman, Sir Loy, kahit anong klaseng mais po pwede. Pwede naman. Pwede naman. Ang kaso, mas maganda yung talagang hybrid, yung may laman. Ayun. So mga katakam, isang tip yan. Kapag kayo ay gustong gumawa ng silage, kailangan daw po yung hybrid na mais ang ating itatanim para po mas masustansya para sa ating mga alagang kambing. Ayan. Hindi lamang po sa kambing po pwede yan. Pwede din po sa ating ibang hayop gaya ng tupa, gaya ng kalabaw. Kinakain din po ng kalabaw. Opo, kalabaw at baka. Ano po? Ayan. Kung kayo ay may alagang baka at meron kayong tanim ng mais, pwede po kayong maggawa ng silage. Ayan. Para pagsapit ng tag-ulan, meron po tayong ibibigay sa kanila. Nakakainin. Ano po ba ginagawang silage, Sir Loy? Except sa napier sa mais, ano po bang mga... Ako, ano lang, mais lang talaga. Mais lang talaga? Oo. Doon lang daw po siya nag-concentrate, nag-focus sa mais. At talagang subok na ni Sir Loy yung mais sa paggawa ng silage. Ilan, Sir Loy, yung drum mo na ginagamit? 30. O, 30 drum ang ginagamit ni Sir Loy sa paggawa ng silage. Para mga ilang araw po ba ang ginagamit yung isang drum? Tatlo, ganyan. Dahil hindi na masyadong marami yung dahil ang kambing ni Sir Loy dito 1, 2 kasama yung mga anak. Meron po ilang piraso ngayon yan, Sir Loy? Yung mga kusero niyan, nasa 8 pa yata yan. 8, tapos yung malalaki natin 7. So 15 yung alaga ni Sir Loy dito. So yung isang drum na ganong kalaki, ayan po kung nakikita nyo, inaabot po yan ng 3 araw. Ayan. So kung meron kang 30, so 90 days. Tama po ba, Sir Loy, yung aking computation? So 90 days mong magagamit. So 3 buwan mo pong magagamit yung 30 na drum. Okay? Hindi ka naman problema sa paghahanap ng pagkain. Malakas yung ulan. Pagka malakas yung ulan, kahit mag-uulan ng 3 buwan, so meron kang ipang tutustos sa iyong mga alagang kambing. Okay? Dahil ang silage ay napaka masustansya naman. Gawa ng ito ay nilalagyan ni Sir Loy ng konting asin saka pulot. Ang pulot ay napakasustansya din na isang nutrients na kailangan ng kambing. Kung wala po kayong pulot, ano pa po ba ang pwedeng ipang palit sa pulot kung wala po silang mabiling pulot, Sir Loy? Kahit wala naman nilagay. Kahit walang ilagay. Okay. Kahit asin lang po, So yun pala mga katakam. Hindi naman po pala kailangan talagang lagyan ng ganun. Kung wala kayong mabili na pulot, pwede naman po yung konting asin. O kaya purong dahon lang. Pero mas maganda kung kayo ay maglalagay ng pulot. Dagdag nutrients para sa ating mga alagang kambing. Mas malulusog ang mga kambing natin kapag may pulot. Kung wala naman pulot, meron po tayong nabibiling rock salt. Ano po? Na kanilang dinidilaan. Mineral black. Mineral black. O kaya rock salt. Ayun po. So nakikita nyo yung ating tupa kanina. Ayun, doon may nakasabit na pulot po ba yun, Sir Loy? Na may asin? Pulot na may asin. O kaya mineral black yung nakasabit na yun. Tingnan nyo, lalapit yung mga tupa doon. Ayan kaya sila lalapit doon, didilaan nila yan. Ayan. Yun, di ba? Ayan, paborito nila yan. Yan ang isa sa hinahanap nilang minerals. Kung kayo ay nanonood sa YouTube, napapansin nyo yung mga wild na kambing, umaakyat pa sila sa mga bundok, mababatong bulubundukin para lang makadila ng mineral na yan. Kaya hinahanap-hanap nila talaga yan. Kaya kailangan meron din tayong ganyan sa ating kulungan. Ayun. Nakasabit lang yan. Dinidila-dilaan nila. Ayun, lalapit pa yung iba. Lalapit. Didila din dun yan. So ayun. Ayan, mga katakam, nakikita nyo. Ayan, kaya yun ang kahalagahan sa may pulot o kaya naman ay mineral black kung tawagin.
Nabibili po ang mineral block sa poultry supply. Ano po? Oo, mga bibili yan. Sabihin nyo lang po mineral block or rock salt kung tawagin. Sa iba, tinatawag na rock salt po ito. Sa iba, mineral block. Ayan. Kailangan ng katawan ng mga alaga nating tupa, kambing, kalabaw, dinidilaan nila yan. Baka, ayan. So, ayan yung ating mga alaga rito. Yan na lamang po ang natitirang available dito kay Sir Loy. Na pang out, yun pong mga anak. Yung pong mga malalaki, nabili na po. So, ito na lang yung natitirang ginagamit na bulugan ni Sir Loy na galing kay Sir Alex. Ayan. So, ayan yung mga ipinakita natin last video natin na mga pang out. Yan, 15,000. Ayan. 15,000. Ayan po. Ayan, 15,000 ang isa. Ayan, mga pure breed po ito. So ayan, dalawa din dito. Pure breed din po ito. Isang babae at isang lalaki na silver color. Silver brown at silver black. Ayan. Dahil silver yung kanilang tatay, kaya yan. Tapos ito magpo 4 months na. O 15,000, konting kembot na lang ito. Pwede na po natin itong ipangkasta doon sa ating mga gagamiting inahin. Ayan. Tapos ito yung susunod, yung huli. Ito. Dalawang anak, pares lalaki din po. Ayan, 15,000 na po. So hanggang dito na lang mga katakam. Para sa mga bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share po natin ang ating mga video. Para po sa mga kamag-anak, kaibigan natin na gustong mag-alaga, pwede po tayong magtungo dito sa Barangay Turo, Magalang, Pampanga. At ipagtanong lamang po natin ang pangalan ni Konsehal Loy Manabat. Siya po ay konsehal dito sa Barangay Turo. Kaya madali po siyang hanapin. Ayan. Yan po yung kanyang mga pang-out. Pwede nyo pong screenshot. Ayan, kung rin ang kusunada nyo. Ayan. So hanggang dito na lang mga katakam. Happy farming everyone. Thank you.